Okay, nagbabalik. Nagbabalik po tayo. Naputol ang ating feed. Hindi ko alam bakit, siguro sa internet. Pero anyway, continue pa rin. Hintayin ko muna ang mga tao manumbalik. Hintayin ko muna ang ating mga viewers na bumalik. Uli. Yan. Okay. Hintayin lang ako ng mga a few minutes. Yes, naputol po tayo kanina. Naputol po tayo. Siguro dahil sa internet. O hindi ko alam bakit. Pero hindi naman sa internet. Okay naman internet dito. Hmm. So, hintayin natin ang mga viewers natin na manumbalik po lahat. All is well. Okay, pasensya na. Technical difficulty. So, yan. Yung mga kaka-online. Hintayin natin po lahat makabalik para hindi naman sayang kanilang pinapanood. Okay. I'll give everybody 5 minutes para bumalik po lahat. Okay. Sabay-sabay yata tayo nawala ng net. Okay. Yan. So, wait muna natin yung mga ibang nawala. I'm sure, ayan, hinahanap din nila bago tayo mag-continue. Okay? Kung bago ka naman, I hope mag-leave ka na lang. Baka hindi mo na naintindihan. Okay? Hmm. Yan, balik na uli yung mga tao. So, papuntahin nyo na uli yung mga tao. Pasensya na sa abala. Na-disconnect po tayo. Sa lahat ng online na ngayon, comment yes. At i-share mo na to dun sa mga nawala kanina. Okay? Para tayo makapag-continue na. So, sa mga excited na mag-continue tayo, comment yes. Para po tayo ay makapagsimula na.
Naputol bigla, no? Sana yung mga aking mga viewers. Okay? Para po tayo ay mag-continue. Yan. Sa mga nanonood ngayon, saan na kayo? Okay. Nandito na ba lahat? I'll give you 2 more minutes para ipasok niyo mga kasama niyo kanina. Make sure napapanood na nila to. Send niyo yung link. Hello. So, online na ba lahat? Comment yes sa mga online na. At saka sa mga kasama ko kanina bago naputol. Alright. So, let's continue. Okay. So, kanina, pinag-uusapan natin to. Diba? Sabi niya, you're like a slave. Prison for your mind. So, before po ako mag-continue, papapiliin ko kayo. Ano ba gusto nyo? Blue pill or red pill? Blue pill or red pill? Okay, pili. Ano napili mo? Comment mo naman kung ano napili mo. Red pill. Okay. Red pill din. Si Joben, si Christine Joy, si Lizette, red pill. Halos pare-pareho kayo red pill. Si Lizette, red pill. Red pill lahat. Sure na ba kayo? Ulitin ko. Papiliin ko kayo ulit. All I'm offering is the truth, nothing more. Ano ba pipiliin mo? Red pill or blue pill? Wala pong pilitan, okay? Ano ba pipiliin mo? Red pill lahat. Sure na ba kayo? Ulitin ko. Papiliin ko kayo ulit. All I'm offering is the truth. Okay, red pill. Sure ka na ba? Yan, kasi para sa akin, kung pipinili mo blue pill, kung pinili mo blue pill, you could stay in, kung nasan ka man ngayon, di na kita gagambalain, paniwalaan mo mga gusto mong paniwalain, di ba? Nasa comfort zone ka ng buhay mo, tuloy mo lang yan, di ba? Hindi ko na itatouch yung mind mo. Pero pag pinili mo yung red pill, di ba? I'll show you how deep the rabbit hole goes. Di ba? At kumbaga, papakita ko sa inyo talaga kung ano ba talaga kahulugan nitong pinag-uusapan natin. Lalo itong buhay na meron. Okay, so, lahat ba red pill? Red pill daw lahat. Okay? So, dahil may nag-blue pill. O, blue pill. Kung blue pill ka, Grace, pwede ka na mag-leave dito. Huwag mo na panoorin. Baka maapektuhan ka lang. Okay? So, anyway, dahil red pill pinili nyo, we will proceed. So, congratulations. Palakpakan po natin lahat na nag-red pill dahil nga, ayan, nagising ka na. Okay? Papaniwalaan mo na kung ano mga kailangan mo dapat paniwalaan. So, sabi dito ni Khalil, quote, sabi niya sa quote niya, no man can reveal to you nothing but that which already lies half asleep in the dawning of your knowledge. And dahil pinili mo, red pill, I'm not going to censor myself
to comfort your ignorance. Okay? So, meaning, wala na po akong preno ngayon. Okay? Kung kanina medyo mabait pa ako kasi baka masaktan ka dahil pinili mo na yung red pill, di ba? Tutuloy-tuloy ko na to. Okay? Na no holds barred. Alright? So next, pag-usapan natin social conditioning. Ready na ba kayo pag-usapan natin? Sa mga gusto, comment yes. Okay? Yes, ayan. So, let's talk about social conditioning. So, ano ba itong social conditioning? Kung familiar po kayo kay Dr. Pavlov, isa po siyang Russian scientist, meron po siya in-experiment dati kung paano ba i-mindset o i-condition ng isang aso. Based sa experiment niya, ito ginawa niya. Okay? Sa experiment niya, merong aso, tapos tuwing nagri-ring yung bell, nilalabas niya yung pagkain. Okay? At kumakain yung aso. So, mga nakailang araw din yun na tuwing nagri-ring yung bell, lumalabas pagkain, kumakain aso. Dumating yung time, nag-ring lang yung bell, pero walang lumabas na pagkain. Pero yung aso naglaway pa din. Sabi niya, pwede pala i-condition yung mind para mag-expect. Doon niya natuklasan yun. Okay? Pwede pala conditionin yung mind, ma-manipulate o ma-condition para mag-expect ng isang bagay. Okay? So, mapapanood ako sa inyo ng short video clip. Okay lang ba na manood tayo ng short video clip? You've probably heard of Pavlov's dogs, the phrase that often summarizes Dr. Ivan Pavlov's early 20th century research, in which he demonstrated that we can alter what stimuli elicit a reflexive response in canines. He showed this by sounding a bell just before he presented his group of dogs with meat powder. After many presentations of the bell, followed by tasty meat powder, the dogs eventually began to salivate at just the sound of the bell. They salivated even when there was no meat powder present. This phenomenon isn't limited to dogs. Consider the placebo effect, in which a pill with no active substances brings about a response similar to a pill with the substance present. What changes here is our reaction to our ailment, such as perceiving less pain, and not the ailment itself. Or, consider the love humans have for a parent. Some would argue that this love is instinctual, and they might be partially right, but the argument fails to account for the equal amount of love that children adopted later in life hold for their adoptive parents. But the behaviorist argument can account for both accounts of love. A parent, biological or not, Ayun. Anyway, tulin ko na. So, basically, pinakita lang doon sa video na yun nga, pwede makondisyon yung mga tao. Pwede matuto mag-expect. Okay? So, in other words, ito yung sinasabi nila na indoctrination. Good slaves begin early. So, in a way, yung mind kinokondisyon. Ano ba ibig sabihin ng social conditioning? Diba? Social, society conditioning, nakokondisyon. Okay? So, ayun nga. Ang indoctrination, nangyayari po yan from all sides. Okay? Sa TV. Okay? Sa media. Sa social media. Sa Facebook. Sa Twitter. Sa YouTube. Sa katulad ko mga speakers, sa preachers, sa government, sa church, sa teachers mo, parents mo, mga kaibigan mo, commercial sa labas, tindahan, lahat. Kaya halos helpless sa isang taong hindi aware. Isang taong hindi nag-iisip, wala siyang kalaban-laban. Hindi niya alam na nakokondisyon na pala siya ng mga tao. Ew, kakatakot yun, di ba? So, di ba? Ang mga tao kasi, isa sa mga weakness ng mga tao is ito. Lagi silang naghahanap ng constant stimulation. Kaya hirap na hirap ngayon yung mga tao naka-quarantine. Hindi sila sanay na tahimik. Di ba? Walang ginagawa. Gusto nila laging constantly may iniisip, may ginagawa.
So, bigyan ko kayo ng mga idea methods of manipulation. Ito po, marami siya. Mass media, pinaka-obvious. Okay? Meron ding indoctrination. Pwede ka rin makontrol through the financial system. Pwede ka rin makontrol gamit ang mga primal fears mo, mga worries mo, ganyan. Pwede ka rin makontrol gamit ang food or medicine or drugs. Okay? And marami pa ibang mga bagay. So, if you're brainwashed and you know it, clap your hands. Okay? So, yan. Next question ko ulit. Saan ba papunta to? Left or right? Si Corix sabi niya, kaya po pala healthy mga hindi nanonood ng TV. In a way. O kasi hindi ka masyado nakukondisyon ng mga unwanted na mga beliefs. Okay? So, ang question ko ulit, saan ba papunta to? Left or right? Comment mo naman. Saan papunta to? Left or right? So, let's proceed. Chapter 2. Ready na ba kayo sa chapter 2? Sa mga ready na sa chapter 2, comment yes. Okay? Sa mga ready na sa chapter 2, comment yes. Dahil pag-uusapan natin sa chapter 2 is yung wake up. Chapter 2, meron po siyang tatlong laman, which is yung herd mentality. Okay? Herd mentality, ito yung sumusunod na lang yung tao dahil sa maraming gumagawa nito. And next yung, and because of this. Because of this basically means is, ano ba meaning na bakit ano epekto nito mga to? And of course, number 3, yung question yung authority. Isa sa mga mali kasi ginagawa ng mga tao, basta authority figure, sinusunod na. Basta authority figure, hindi pwede maging mali. Diba? So, let's proceed. So, not because your eyes are open means you're awake. Sabihin mo sa sarili mo, wake up! Kasi maraming tao, gising nga, pero natutulog sila. Yung diwa nila, wala dito. Okay? So, it's time to wake up. Kung ayaw pa, yan, gisingin natin ang diwa mo. So, everything popular is wrong, sabi ni Oscar Wilde. So, let's talk about itong tinatawag nating herd mentality. Ano ba ito? So, dito sa slide na to, kung papansin nyo, meron tayong example. Hindi ko alam kung nakita. Yan. Sabi dito, 2 people on a donkey's back, poor animal. Sabi. Tapos next, he's making his wife walk. How cruel. Tapos next slide sa baba, letting his wife ride the mule. How stupid. Tapos dumating yung time, hindi na sila sumakay. Naglakad na rin sila kasama yun. This is our society. Madalas sa mga tao, nakikinig sila sa sinasabi ng iba. Okay? The problem is not just what we don't know, but what we do know that ain't so. So, ang problema, hindi naman yung hindi mo alam. Okay? Ang problema is yung alam mo na hindi naman tama. Mamaya malalaman mo kung ano. So, let's all go to the next slide, which is itong tinatawag kong Asch experiment. Dito sa Asch experiment to, makikita mo kung gaano ka-powerful ang herd mentality. Dito, mapapatunayan sa video na to na hindi ka nag-iisip. Ikaw, hindi ka nag-iisip. Malalaman mo dito bakit. Okay? Ready ka na ba? Sa mga ready na mapanood na tong Asch experiment video, comment yes. At sana huwag ka ma-offend kung kaka-tune in mo lang para sa akin, huwag ka na manood. Panoorin mo muna yung unang video na na-disconnect kanina before ka mag-proceed dito kasi baka masaktan ka na ng todo. Or kaya hindi mo na maintindihan. Okay? Okay, mabad trip ka sa akin. Okay? So sa mga tao na gusto na mapanood ng Asch experiment video, comment yes, yes, yes.
And we will proceed. Okay? Dun sa ASH experiment video, meron po isang biktima. Ito siya, yung nakapula. At itong mga kasama niya ay mga actors. Okay? So let's watch the video, guys. The ASH experiment is one of psychology's oldest and most popular pieces of research. A volunteer is told that he's taking part in a visual perception test. What he doesn't know is that the other participants are actors, and he's the only person taking part in the real test, which is actually about group conformity. Please begin. The experiment you will be taking part in today involves the perception of line length. Your task will be simply to look at the line here on the left and indicate which of the 3 lines on the right is equal to it in length. So, for example, if you... The actors have been told to match the wrong lines. The volunteer will be monitored to see if he gives the correct answer or if he goes along with the opinion of the group and gives the wrong answer. In the first test, the correct answer is 2. 1. 1. 1. 2. 1. Once again, the correct answer is 2. 3. 3. 3. 3. 3. The ASH experiment has been repeated many times, and the results have been supported again and again. We will conform to the group. Again, we're very social creatures. We're very much aware of what the people around us think. We want to be liked. We don't want to be seen to rock the boat, so we will go along with the group. Even if we don't believe what people are saying, we'll still go along. 1. 1. 1. 1. Group dynamics is one of the most powerful forces in human psychology. 1. 1. The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with the white shirt, the lady with the trench coat, and subsequently one other member of our staff, will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality, but little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, 3 of them at least. And this man has apparently been in groups before. Here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear, and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door. Everybody's changed positions. Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice they take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch. All right. All right, mga kaibigan. Kamusta? Kamusta ang
na-realize mo dun sa video na yun, okay? Anong na-realize mo sa Ash experiment video at saka yung sa elevator video? Okay. Before tayo mag-proceed, gusto ko sana na i-comment mo yung realizations mo bago ko explain kung ano ba yung nangyari. Very obvious naman, okay, na itinatawag nating herd mentality. Meaning, most ng mga decisions mo sa buhay, hindi galing sa'yo. Galing sa mga tao na kapaligid sa'yo. Most ng mga pinapaniwalaan mo sa buhay, hindi galing sa'yo. Galing sa mga tao na kapaligid sa'yo. Because we learn socially. Natututo pa tayo socially. Maganda sabi ni Art dito, madaming ma-influence yung individual ng group. Even if that individual isn't sure if his answer, the group's answer is right. Okay? Galing, di ba? Are you guys learning? Okay? Anong na-realize mo sa mga video na yun na napanood natin? Diba? Most ng mga tao, ganun, baka ganun ka din. Mula nung bata ka, ganun ka. Kinig ka sa magulang mo, kinig ka sa parents mo, pareho rin yun. Yung mga beliefs mo sa buhay, galing sa parents, galing sa kaibigan, yung beliefs mo sa health, ganun din, galing sa government or what, belief sa religion, belief sa Diyos, belief sa love life, belief sa family, belief sa business, madalas hindi rin galing sa sarili mo. Okay? Hindi mo inisip yan. Kasi nga pangalan mo, hindi ikaw nag-isip eh. Ibang tao ang nag-isip para sa'yo. Okay? Sabi dito ni PJ, we tend to follow what others or our environment believes in. Correct. Okay? Kaya nga lagi ko sinasabi, huwag niyo po akong paniwalaan. Dahil as a public speaker, magaling po talaga magsalita. Saka huwag niyo rin paniwalaan lahat na magaling magsalita agad-agad. Dapat may sarili kang desisyon. Okay? Ang problem sa earth o sa mga tao, wala silang sariling desisyon. Okay? Paano ba kasi nagde-decide mga tao? Gusto nyo malaman bakit? Nagbabasa muna ang comment. Sabi ni Christine Almoger, kahit may sarili kang kapag-desisyon, nakakita ng nakakarami, nagbabago ang desisyon. Tama. Maraming ganyan, kahit may sarili kang desisyon, pero na-pressure ka ng mga tao na kapaligid sa'yo, nagbabago yan. Si Russell Princesa sabi niya, parang kung iba ang sagot mo sa karamihan, pakiramdam natin, mali ito. Correct. Si Albert Solano, kung ano yun nasa paligid mo, kung ano kinasanayan nila, yun na din ginagawa. I'm a victim also. Correct. Others can stand alone. Others can decide for themselves. Correct. Bibihira po yung mga tao na nakakapag-isip para sa sarili nila. Okay? Kasi alam niyo bakit? Mas madali mag-isip ang ibang tao. Mas madali gamitin yung ibang tao. Kaya mabenta po yung mga speakers, preachers, priests, pastors, mga authors, mga teachers, mga government officials, media. Yun. Kasi, ayun mahirap mag-isip. Mas gusto ng tao na may nag-iisip para sa kanila. Like ngayon, sa nangyayari ngayon sa virus. Diba? Walang nag-iisip. Kaya natatakot na lang. So, paano ba nagde-decide mga tao? Number 1, kaya nagde-decide mga tao. Kasi pag authority figure ang nagsabi, pinapaniwalaan. Number 2, kapag nakaka-relate sila sa sinasabi ng authority figure. At number 3, kapag pinapaniwalaan ng madami. Yun na yung tama. Okay? Hi guys, learning. Diba? Ganun po madalas nangyayari. Up to now. Diba? Up to now. Kung hindi authority figure, malamang wala rin makikinig sa akin dito eh. Ganun po lang talaga yun. Pero ngayon aware ka na, ngayong aware ka, matututo ka na mag-isip para sa sarili mo. Okay? Most people are followers. Yes, kaya lagi kayo nababaliw sa mga idol na mga may pangalan sa business. Okay? O sa mga spiritual religious groups. Diba? Pag sikat o mas marami, mas pinapaniwalaan. Pero ba yung basihan ng, sabi ko nga isang araw, sa panahon ngayon, nagiging basihan ng tama is sa dami ng likes sa shares. Diba? Madami ng comments. Ano yung, kung sikat, siya yung tama. Diba? Yes, tama dito si Ronel Ebero. Piliin lang kung ano sa tingin mo ang tama.
Okay, pero sa tingin mo ba, ano ba yung tama? Kasi ang lahat ng laman ng isipan mo, hindi rin galing sa'yo. So, tama ba yan? At ito yung mga problem natin sa society na lahat ng sinasabi sa'yo ng mentor mo, lahat ng sinasabi ng parents mo, lahat ng sinasabi ng church, lahat ng sinasabi ng government, lahat ng sinasabi ng media, tinatanggap mo na lang. Hindi mo kine-question, tama ba to? Kailangan ka ba mag-investigate kung talagang effective ba to? Makakatulong ba to? Wala eh. Okay, madalas tinatanggap mo na lang as is. Okay? Bibihira yung mga talagang aware na nag-iisip. Kaya madalas, ito po yun, para mga tupa, sunod-sunuran. Okay? Or tulad ng picture nito, di ba? Lahat red, ikaw, dahil aware ka na ngayon, ikaw yung blue. Conformity. When people are free to do as they please, they usually imitate each other. Madalas ganun ang mga tao. Pati yung the way ka manamit, ginaya mo lang din. Yung taste mo sa music, ginaya mo lang din dahil idol mo River Maya, idol mo kung sino man mga OPM o mga foreign singers, ginaya mo na rin para sila manamit. Diba? Pati yung taste mo sa makeup, sa beauty products, sa mga ginagamit mo sa bahay, sa phone. Diba? Saan ba galing lahat yan? Galing yan sa ibang tao. Bibihira rin talaga nag-iisip. Diba? Kill herd mentality. Hindi po maganda yung herd mentality. Okay? Next, tingnan mo. Welcome to herd mentality. Population, nearly everyone. Nearly everyone, lahat po. 99.9% sa mundo, nagsasubscribe tayo most of the time sa herd mentality. Unless aware ka. Okay? Pag aware ka, katulad ko, lagi mong kine-question mga bagay. Yung unang lumabas yung virus, kinestyon ko siya. Ano ba to? Paano to? Ba't ganyan? Diba? Ganon. Natututo ka pag ganon. Okay? Kaya tinatanggap mo na lang basta. Sabi ni JC, kapag nagsalita ay mayaman, minsan kahit mali sinasabi, pinapaniwalaan. Tama. Rishai Uzui, sabi niya, parang isda lang. Kunin mo lang yung laman, tapon mo yung tinik. Correct. Sabi ni Mark, lahat ng pinag-aralan ko sa school, hindi tinuro dito. Okay, let's move. Okay, may next papanood ako sa another clip. Another proof ng most people are sheep. Tupa. Okay? Pati ikaw, pati ako. Normal lang po yun. Okay? Panoorin nyo. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat, and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived.
And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think. Alright. So mga kaibigan, meron ba kayo natutunan doon? Sa mga may natutunan, comment nyo naman, yes. Okay? At comment mo kung ano yung natutunan mo. I-share mo naman. I-share mo. Kung papanoorin mo yung video, di ba? Based sa nakikita mo, wala pong kinalaman kung katotohanan ba yung sineshare mo o kasinungalingan. Nakasulat ba yan o hindi? Walang kakwenta-kwenta ba yan o merong kwenta? As long as may tao na naniniwala at may grupo na naniniwala, pinapaniwalaan po ng lahat. Okay? Katulad po nung sa saging, di ba nag-viral yung sa saging daw gagaling ka sa virus? Nagbilihan. Hindi mo to mapipigilan. Maski ikaw, maski ako, biktima tayo lahat nito. Yung katamaran mo, nakuha mo yan sa social conditioning. Yung fears mo, nakuha mo yan sa herd mentality. Yung bad habits mo, pagmumura, fears, or what, nakuha mo rin yan dun. Di ba? Sa mga tao sa paligid mo. Lahat ng laman ng isipan mo ngayon, lahat ng paniniwala mo, lahat ng ugali mo ngayon, hindi ikaw. Di ba? Galing yan lahat sa paligid mo. Di ba? Kaya kung papansin mo dito sa slide na to, di ba? Most ng mga tao pumapasok sa Earth, ganyan. Para tayo factory, papasok ka sa Earth, zombie ka lang. Lahat ng mga pinaniwala ng ibang tao nasa iyo. So, in society, nag-program sa'yo. Success program din yan eh. 'Di ba? Yung ano yung mayaman, program din yan, pinogram sa mind mo. Ano yung mahirap, pinogram din sa mind mo. Ano ba yung tama, ano yung mali? Ano ba yung dapat ginagawa ng mayaman, ginagawa yung mahirap, pinogram din sa mind mo yan. So if courage is contagious, ignorance is pandemic. Imagine mo kaibigan, ikaw napakaswerte mo kasi naririnig mo to. Ilan yung tao ang hindi nakakaalam nito? Nabasa mo na ako ng comment. Michael Vega, sabi niya, nagpapa-apekto lahat sa nakikita sa social media. Correct, maraming tao ganoon. Si Joven, same thing with school. Bakit nga ba ako pumapasok dati kahit nakakatamad? Kasi sinabi ng parents mo, di ba? Si Raisa, most people kung ano nakikita nila, sumusod lang sila kasi ginagawa ng karamihan. So, susunod ka na rin. Correct. Sabi ni Mark, most people tulog na parang zombie. Yun na papasunod na lang. Tama. Next slide. We are a nation of sheep and someone else owns the grass. Okay, tignan mo tong slide na to. Una, nangyayari to sa society. Meron kang magandang idea. Punta ka sa mga kaibigan mo. Diba? Tapos, ano nangyari? Kinento mo sa kanila. Excited ka. Tapos, isa-isa kanilang minaliit. Kinontra yung idea mo. Galit pa sila sa'yo. At yun, dahan-dahan mo na rin sila naging katulad. Iba nangyayari po yun sa society. May pangarap ka, nagpa-apekto ka sa iba. May gusto ka, nagpa-apekto ka sa iba. Yan po. Kaya marami pong na tao namamatay sa Earth, hindi masaya.
hindi fulfilled. Dahil maski yung purpose niya ay purpose na galing sa teacher, sa parents, sa pastor, sa church, sa environment, sa idol niya, sa nabasa niya, sa mentor niya. Di ba? Maski naman yun, naproprogram yung purpose. Ako rin dati, may purpose akong ganun. Diba? Paano malalaman? Kasi ganun tayo eh. Pinapaniwalaan mo pag yung nakaka-relate ka eh. Pinapaniwalaan mo kung part ka ng isang group. Kaya pag hindi ka pinapansin ng mga taong pinapahalagan mo o ng grupo mo, parang, oh, kawawa naman ako. Sa galing yung ganung feeling. Diba? See? Are you guys learning? Are you guys learning? Comment mo naman. No man is an island. We learn from each other. May choice naman lagi. Hindi ko alam, Elizabeth, kung kaka-tune in mo lang. Pero kung nakikita mo dun sa mga videos natin kanina, wala kang choice. Wala kang choice. Dahil ganun po tayo na structure. Sinusundan natin yung society at ginagawa ng lahat. Okay? Unless na-aware ka na nga. Pero hindi pa rin yung pressure ng environment. Okay? Sa pagpapakasal na lang eh. O sa pagpapamilya, pag-aanak. Ang laki ng pressure sa atin doon. Di ba? Anyway, let's move. Normal is getting dressed in clothes that you buy for work and driving through a traffic in a car that you are still paying for in order to get the job you need to pay for the clothes and the car and the house you live vacant all day so that you can afford to live in it. Marami nagsasabi na I'm thinking outside the box. Yung tinuruan niya rin, pareho rin sila nasa loob ng box. Yung concept mo ng success, galing sa mentor mo. Galing sa mga idol mo na successful na tao. So, hindi ka rin nag-iisip. Diba? Ba't mo gusto mo yumaman? Kasi mga idol mo, mayayaman. Diba? Dahil binenta sa'yo. Pwede ka naman maging, para sa akin pwede ka naman maging, kahit di mayaman, masaya ka. Normal lang buhay mo. Kahit wala kang sports car, kahit wala kang magagarang damit. Okay lang. Diba? True leaders don't create followers, they create more leaders. When one person suffers from delusions, we call it a mental disease. When society suffers from them, we call it normal. Okay? So, ano ba yung normal? Pag-usapan natin, di ba? Ano ba yung normal? Normal ba pag yung maraming taong naniniwala doon? Normal? Di ba? Let's say nakatira tayo sa isang lugar na normal naglalakad ng walang damit. Di ba? Hindi bastos yun. Dahil na doon sila sa ganung lugar. Di ba? Madalas kasi ang normal is pag pinapaniwala ng maraming tao normal. Let's say nasa environment ka na mga religious, for example. Tapos nagdala ka ng alak. Nako! Masama na tingin sa'yo kasi normal sa kanila na mabait, spirituality, Bible, ganyan. Pero ikaw dahil kakaiba, abnormal ka. Well, let's say, baliktarin naman natin. Religious ka, may dala kang Bible, tapos nagpunta ka sa club. Nagpunta ka sa bar, marami nagiinuman, marami nagsasayaw, tapos may nangangaral ka daw about God's Word. Tingin sa'yo doon, abnormal. Di ba kasi sa environment nila, ayun yung normal. Okay? Sabi ni Mike, basta muna ako ng mga comments. Sabi ni Michael Vega, na-program na tayo ng society. Russell Princesa, paano kung ganyan talaga ang mga tao sa environment mo? Tapos wala ka pa kakayahan mag-survive. Pag wala sila, paano ang gagawin mo? Siyempre, makikisama ka. Hindi mo nang pwedeng kalabanin yung mga paniniwala na iba, maubusan ka ng kaibigan. Okay, sabi ni PJ, madalas sumusunod tayo sa nakakarami kasi yun ang mas comfortable at mahirap kapag ikaw lang ang may naiibang paniwala. Correct. Okay. Si Joven, sabi niya, oo nga, mga ka-age ko lagi ako kinukulit kung kailan daw ako mag-asawa. Si Hilmar, sabi nga ni Mr. Bean, you can live happy even if you just have a teddy bear. Correct. Si Renny, pag kaya mo mag-survive, baguhin mo na. Kasi alam mo nang mali. Tama eh. Okay? Guys, ganito pala, bigyan ko kayo ng heads up. Just in case ma-disconnect uli, siguro dahil sa internet, or gagawa ko uli ng bago. Okay? Na live video. Okay? Hindi ko alam kung sino nangyari. Ganun na lang gagawin natin. Pag na-disconnect uli, gagawa na lang ako ng bago uli na live video. Para huwag na kayo magulat. Tapos, punta na lang kayo kagad uli dun sa page. Okay, i-like mo na yung page para ma-notify ka na kagad. Okay?
Until hindi ko sinasabing tapos presentation, hindi po ito matatapos. Okay? Next, peer pressure. Sabi ni Jano, nasa inuman. Para bilong ka, iinom ka din. Senaryo, yung barkada mo nag-nursing course ka din. Senaryo, nag-order best friend mo Chicken Joy ka na rin. Pag di ka nakisama, feel mo abnormal ka. Correct. Maraming tao ayaw maging different dahil mahirap sa kanila mag-decide. Sa trending na lang susunod. Tama. Galing mo, Jano. Corix Milan, sabi niya, parang kamatis na sariwa pag sinama sa bulok. Tama. Diba? Peer pressure, malaki pong factor po sa atin yan sa lahat. Okay? So, bibihira lang yung mga katulad natin ganito. Actually, ito rin paniniwala natin. Sa atin, dahil pare-pareho tayo naniniwala, herd mentality na rin to eh. Kasi yung alam ko, tinuturo ko sa inyo, pag nalaman nyo na yan, siyempre, herd mentality, pare-pareho tayo naniniwala ganito. Tingin natin sa mga tao na hindi katulad natin is hindi na rin normal. Ang gulo rin, di ba? So, let's move. So, ito yung evolution of blind acceptance. Nag-start ang tao nag-iisip until naging tupa na siya. Get a job, go to work, get married, have children, follow fashion, act normal, walk on pavement, watch TV, obey the law, save for old age. Now repeat after me, I am free. So, free ka ba talaga? Na mindset ka nga lang magtrabaho. Na mindset ka magpunta sa work. Na mindset ka rin. O na-heard ka magpakasal. Na-heard ka mag-anak. Na-heard ka manamit kung paano ka manamit ngayon. Na-heard ka social conditioning ka mag-act normal. Maglakad, manood ng TV, mag-Facebook. Tapos sasabihin mo, malaya ka. Hindi. Ang kalayaan, hindi lang dahil nakakulong. Maraming mga tao, hindi sila malaya sa sarili nilang mga isip. A wise man makes his own decisions, an ignorant man follows public opinion. Makikita mo ito madalas sa isang seminar room. May isang magaling magsalita. Sinusunod nila yon. Ha? Para sa kanila, siya yung tama. Siya yung mesaya. Siya yung magaling. Siya yung expert. Susundin ko siya. Na-experience ko rin yan. Mabasa pa ang comments. Nawala antok ko doon ha. Sabi ni Corix. Joseph, ay nako Joseph. Santillan. I highly suggest wag mo to panoorin. Baka hindi mo na maintindihan tapos ma-offend ka, magalit ka pa sa akin. Kasi nasa halos na kami. Papunta na kami sa gitna. Panoorin mo muna yung unang video before this para maintindihan mo yung pinag-uusapan namin. Kasi hindi po to networking, hindi rin to success, hindi pagkupayaman pinag-uusapan natin. Mas malalim po to. Okay? So next, let's move. And because of this, pag-usapan na natin. Next. Sa mga ready na, pag-usapan natin yung next chapter o next topic, comment yes. Hoy, si Andre. Kamusta, Andre? Nakuha mo yung pag-akyat ng gold, no? Long time, Andre. Long time. Si Cesar Madrigal, sabi niya, it's all about I. May malalim yan. Okay? Si Cherry at Sharon, sabi niya, yes. Si PJ, yes. Si Riza, lamang ang may alam. Yes, yes. So, si Renny, sagot ko dyan sa'yo, sir. May mga barkada din ako na umiinom at naninigarilyo. Pero ako, wala naman akong bisyo, sir. Kasi pwede ka makipag-banding nang hindi ka iinom. Tama. Kaso dahil sa hiya mo, na nandiyan ka kasi, umiinom sila, iinom ka na rin. Sasabihin sa'yo, respeto lang sa kanila, kaya iinom ka. Okay? Tanong ko naman sa kanila, sir, respetuhin ko kayo, pero respetuhin nyo rin ako, hindi ko iinom. Kasi lahat pwede respetuhin. Tama. Okay? Pero minsan pwede ka naman siguro uminom, kahit konti lang. Huwag na siguro sobra-sobra. So anyway, next. Let's move.
Sabi ni Plato, ignorance, the root and stem of all evil. Di ba narinig niyo to sa mga seminar? Sabi nila, money is the root of all evil. Hindi, ignorance. Ignorance. Pag hindi nila alam yung ganito, di ba? Ignorance tawag doon. Madalas mga tao sa mundo puppet lang eh. Puppet. Maski ikaw puppet ka. Sinasabi mo lang yung sinasabi ng mga mentor mo. Sinasabi ng parents mo. Sinasabi mo yung sinasabi ng mga tao sa church. Sinasabi yung mga tao sa government. Puppet ka lang. Wala ka talaga sariling boses. Sinasabi mo lang yung mga natutunan mo. Okay? Kaya bakit marami nagsasabi sa akin dati, Sir, ba't kakaiba ka? Kasi nag-iisip ako, kasi aware ako, kasi siguro dahil hindi ko ginagaya basta yung mga sinasabi sa akin o na natututunan ko. Nakakapag-create ako ng sarili kong pag-iisip. Dahil of course, natutunan ko na rin to. Okay. Bata pala ako na ano ko na to natanong. Dati, tinanong ko sarili ko, ano ba kahulugan ng buhay? Hindi masagot ng parents ko, hindi masagot ng church, hindi masagot ng pastor, hindi masagot ng friends ko, hindi masagot ng guidance counselor namin. Kaya, nagtanong ako. At dito lumabas. Alam niyo ba paano po nabuo to? Itong idea na to? It's because yun nga, dumating yung time, sobra na ako nababaliw. Sabi ko, ano ba kahulugan ng buhay? Sinulat ko isa-isa yan. Sa malaking whiteboard. 3 whiteboard po yun na puno until nasagot ko. Ito lumabas, yung the myth na presentation. Na hindi po lahat sa mundo alam po itong napapanood nyo. Marami dyan, tulog pa rin sila. Kaya kayo maswerte ka ngayong gabi, natututunan. Okay? So let's move. Not because everybody is doing it, it is right. Tama. Okay? May papanoorin mo tayong clip. And ito. In a unique period from the early 60s to the early 70s, a group of social scientists conducted a series of experiments examining the nature of human behavior and its relationship to social conventions and situations. In this setting, I allowed things to be done to me that I wouldn't allow in any other context. The dentist is about to put an electric drill into my mouth. In this setting, I willingly exposed my throat to a man with a razor blade. Stanley Milgram, one of the most influential social psychologists of the time, was particularly fascinated with the dangers of group behavior and blind obedience to authority. What is there in human nature that allows an individual to act without any restraints whatsoever, so that he can act inhumanely, harshly, severely, and in no way limited by feelings of compassion or conscience? These are questions. Well, he might be dead in there. The experiment requires that you continue. 330 volts. The experiments that Milgram and others conducted were controversial, and for ethical reasons may never be conducted again. Yet the results of those experiments remain groundbreaking, profoundly revealing about the tensions between the individual and society, and increasingly relevant to contemporary life. In 1962, Stanley Milgram shocked the world with his study on obedience. To test his theories, he invented an that would become a window into human cruelty. In ascending order, a row of buttons marked the amount of voltage one person would inflict upon another. Milgram's original motive for the experiment was to understand the unthinkable. How the German people could permit the extermination of the Jews. When I learned of incidents such as the massacre of millions of men, women, and children perpetrated by the Nazis in World War II, how is it possible, I ask myself, that ordinary people, who are courteous and decent in everyday life, can act callously, inhumanely, without any limitations of conscience? Now, there are some studies in my discipline, social psychology, that seem to provide a clue to this question. The problem I wanted to study was a little different, went a little bit further. It was the issue of authority. Under what conditions would a person obey authority who commanded actions that went against conscience? These are exactly the questions that I wanted to investigate at Yale University.
It is May 1962. An experiment is being conducted in the Elegant Interaction Laboratory at Yale University. The subjects are 40 males between the ages of 20 and 50 residing in the greater New Haven area. Psychologists have developed several theories to explain how people learn. One theory is that people learn things correctly whenever they get punished for making a mistake. 40 years later, Milgram's infamous experiment, obedience, is still taught in classrooms around the world. Would you open those and tell me which of you is which, please? Teacher. All right, now the next thing we'll have to do is set the learner up so that he gets some sort of punishment. What inspired Milgram, I would say there were a number of factors. One of them is he was very ambitious. He wanted to make a mark in social psychology. And he wanted, as he wrote to one friend, he wanted to come up with the boldest experiment that he could think of. Would you roll up your right sleeve, please? This electrode is connected to the shock generator in the next room. And this electrode paste is to provide a good contact to avoid any blister or burn. Do you have any questions now before we go into the next room? About 2 years ago, I was at the Veterans Hospital in West Haven. And while there, they detected a heart condition. There's nothing serious, but as long as I'm having these shocks, how strong are they? How dangerous are they? Well, no, although they may be painful, they're not dangerous. Anything else? No, that's all. All right, teacher, would you take the test and be seated in front of the shock generator, please, in the next room? But the experiment was rigged. The victim was an accomplice of the experiment. The victim, according to plan, provided many wrong answers. His verbal responses were standardized on tape, and each protest was coordinated to a particular voltage level on the shock generator. Now, as teacher, you were seated in front of this impressive-looking instrument, the shock generator. Its essential feature is a line of switches that goes from 15 volts to 450 volts, and a set of verbal designations that goes from slight shock to moderate shock, strong shock, very strong shock, intense shock, extreme intensity shock, and finally XXX, danger severe shock. Your job, the experimenter explains to you, is a word pair test. If he gets each answer correctly, fine, you move on to the next pair. But if he makes a mistake, we're instructed to give him an electric shock, starting with 15 volts. And you increase the shock one step on each error. Incorrect. You'll now get a shock of 105. Hard hit. Just how far can you go in this thing? As far as is necessary. What do you mean as far as is necessary? Milgram was very much aware that obedience is a necessary ingredient for society to function. But he focused on the darker side of obedience. Incorrect. 150 volts. Sad face. That's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. It's absolutely essential that you continue. You have no other choice, teacher. Oh, I have a lot of choices. My number one choice is that I wouldn't go on if I thought he was being harmed. Now, this man makes disobedience seem a very rational and simple deed. How other subjects respond quite differently to the experimenter's authority. Wrong. It's hair. 75 volts here. Please continue. Some psychologists were troubled by the ethics of it. Many, if not most subjects, found it a highly stressful, conflicted experience. People are stammering, stuttering, laughing hysterically and inappropriately. 150 volts. Just for a minute. That's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. Get me out of here, please. Let me out of here. You have no right to keep me here. Let me out. Let me out of here. Let me out. Continue, please. Let me out of here. My heart's bothering me. Let Go me on. out. Let me out. Clearly, when we say people went to the top of the chalkboard, it wasn't like they were going blithely, sadistically. People went stop and go, stop and go. They were in a state of conflict, which was created a tremendous amount of stress. So that was the main critique. This will be at 3:30. As his voice began to show increasing frustration, so did I. And I was really in a state of real conflict and agitation. One of Stanley Milgram's basic contributions was that you don't ask people what they would do.
given this hypothetical situation, you put them in the situation. Wrong. Above the 180 volts. Please continue, teacher. 180 volts. Can't stand it. I'm not going to kill that man, Dad. According to Milgram, one of the things that's a prerequisite for carrying out acts that are evil is to shed responsibility from your shoulders and hand it over to the person in charge. And who's going to take the responsibility if anything happens to that gentleman? I'm responsible for anything that happens here. Continue, please. Next was slow. He didn't hold any gun to anybody's head. Just the fact that he conveyed a sense of authority. Roughly 60-65% of the people went all the way to the top of the shock board. 450 volts. That's it. Now continue using the last switch on the board, please. The 450 switch for each wrong answer. Continue, please. I'm not getting no answer. Don't the man's health mean anything? Whether the learner likes it or not, Well, he might be dead in there. Milgram made the point, I think, very effectively, that the Nazis weren't all a bunch of psychopaths at Belsen and Dachau. A death camp from the middle class in New Haven. Well, who's actually pushing the switch? I was. But he kept insisting. I told him no, but he said he got to keep going. What kind of obedience would Milgram get today if he were to do the experiment today? Probably about the same. Probably about the same. Why? I don't know. I think people are just inherently obedient. It just really shows like how far human beings will go to appease what they perceive to be an authority figure. Milgram has identified one of the constants, one of the universals of social behavior. The readiness to obey authority cuts across time. It's a constant. The other outstanding and distinctive thing about the obedience experiment is how much it has and keeps on permeating contemporary culture and thought. It's still with us in very, very important ways. All right. So, kamusta kayo? Ano ang natutunan nyo sa ating video na yun? Okay? Comment kung ano natutunan mo, anong na-realize mo ba? Okay? Magbabasa muna ako ng mga comments. Sabi ni Nicolene, bibira lang po yung mga speaker na kagaya mo, master nagtuturo ng ganito. Okay, thankful ako kasi isa po kayo sa mga nagtuturo ng ganitong correct. Ano kasi, maraming mga tao, actually may mga ibang speaker na panood na nila, tapos kinuha nila lang konti, tapos yun lang. Para sa akin, ginagamit nila madalas sa pera, na mindset ka lang daw sa pera, ng kahirapan, bla bla bla, kaya kailangan mo yumaman. Actually, hindi, di ba? Na-mindset ka rin na kailangan mo yumaman. Sino ba nagsabi kailangan mo todo-todong yumaman? Sobrang daming pera. Di ba? Mindset din yun. Di ba? So, based sa napanood nyo, video ngayon, di ba? Kung papansinin mo, dahil sa authority figure, saka sa group pressure, ang mga tao willing gumawa ng mali. Willing pa sila magalit, willing sila pumatay, willing sila ipaglaban. Dahil sinabi ng authority figure, pinapaniwalaan ng madami o worse, dahil nakasulat daw. Yung mga ganon. Nagigets niyo po ba gano'ng kadelikado ang ganitong klaseng mindset na lalo na yung mga tao pag hindi sila aware sa kanilang ginagawa o hindi sila aware sa kanilang isip? Okay? So, I know, di ba? Siguro nakaka-relate ka. Marami kang kakilala na willing makipagpatayan. Di ba? Dahil lang sa belief niya. Dahil inutos. O dahil sinabi sa kanya. Naniniwala nga ako, wala naman bata na pinanganak na galit sa mga black, galit sa mga Chinese, galit sa mga ibang religion, galit sa mga bading, galit sa mga taong makasalanan. Wala eh. Lahat yung natutunan mo lang naman din eh. Mga tao paligid sa iyo. Diba? Hello? Nandiyan pa ba kayo? May kausap pa ba ako? Okay, comment naman kung nandiyan pa kayo. Paramdam naman, paramdam. Okay. Yan. Okay. Paramdam, paramdam. So, let's continue. Sabi nga dito ni Bertrand Russell, I would never die for my beliefs because I might be wrong.
Correct. Diba? Ano ba basihan mo ng paniniwala mo, kapatid? Basihan mo ba dahil pinapaniwalaan ng lahat? Yun na yung tama? Dahil sikat? Diba? Paramihan na lang ba ng followers? Paramihan ng miyembro? Diba? Kung may celebrity, na member, ibig sabihin, yun na yung tama. Diba? Gilda, still learning. Dito pa po, sabi ni Cherry. Correct. Rookie na, tama, plus. Magiging mali din yung rookie. Correct. Kaya nyo pa ba? Palalim na tayo ng palalim. Okay? So, anong ulit sagot dito? Kaliwa ba o pakanan? Let's move. So, yung panghuli na topic natin dito sa chapter na to. Question authority. Sabi dun sa quote na The Peaceful Warrior. Everybody wants to tell you what's good for you. They don't want you to find your own answers. They want you to believe theirs. Okay? Sakit po to ng mga mentors. Gusto nila paniwalaan mo sila? Sakit din to ng mga teachers. Gusto nila paniwalaan mo sila? Okay? Sakit din to ng mga taong authority figure. Gusto nila paniwalaan mo sila. Ako, wag niyo po ako paniwalaan. Matuto po kayo mag-isip sa sarili niyo mga pag-iisip. Dahil dito mo na-develop ang iyong critical thinking. Okay? Dito ka natututo na tumayo sa sarili mong pag-iisip. Okay? Pero okay din syempre nakikinig sa mga mentors. Okay? Pero yung mga mentors, imagine nyo, kahit nakikinig yan sa mga iba nilang mentor din, natuto sila mag-decide on their own. Kasi of course, normal lang makinig ka sa mentor pag hindi mo alam ang isang bagay. Diba? Tama lang naman yun. Okay? Pero nga, ang problem nga, pag yung may mali na. Okay? Natututunan ka. People don't think what to think. They want other people to tell them what to do. Because it is easier. Diba, sinabi ko na sa inyo, mas maraming tao ayaw mag-isip. Tulad nito, itong nalalaman mo ngayon dahil sa akin. Kung hindi ko pa sinasabi sa'yo, hindi mo to iisipin. Or iniisip mo na pero tinatamad ka mag-isip. Kaya hindi mo malaman. Kaya yun, naghanap ka ng katulad ko, natutunan mo siya. Diba? It's easier pag nanggagaling sa ibang tao. Sabi dito, think for yourself. Make me. Diba alam niyo yung story ni Galileo? Sino familiar kay Galileo? Comment naman ng yes. Sa mga familiar kay Galileo, comment yes. Okay? Basa muna ako ng comment. Sabi ni Billy, parang mga nagrarally ng mga estudyante before mag-quarantine. Nautusan lang sila. Tama, marami na utusan na mag-rally. Mindset sila ng mga teacher. Correct. Yung mga galit sa mga presidente, mga galit sa mga ganito, na mindset lang din naman yun. Saka yung mga sumusuporta sa presidente, na mindset lang din naman sila. Kayang-kaya pa daw, sabi ni Learning so much, sabi ni JC. Okay. Si Renny, pakaliwa at pakanan. So, sa mga nakakalam nga ng story ni Galileo, comment yes. Kilala niya ba si Galileo? Di ba si Galileo, ganito ginawa niya? Na-discover niya na yung the sun is the center of the solar system. Noong unang panahon kasi, ang simbahan sa gobyerno iisa. Ibig sabihin, kung hindi ka naniniwala sa gobyerno o hindi ka naniniwala sa Diyos, ikukulong ka. Okay, so nung time na yon, naniniwala sila na yung Earth daw ang center ng solar system kasi nga nakikita nila yung sun umiikot. Okay? Pero yun, napatunayan ni Galileo na yung sabi niya nga daw, yung sun daw yung center ng solar system, hindi yung Earth. So, ang ginawa sa kanila, kay Galileo, alam niyo ba ginawa kay Galileo? Kinulong po siya house arrest. House arrest until mabulag po siya dahil inoppose niya yung church. Diba? Nung unang panahon, hindi pa po uso yung batas. Wala pa pong maayos na pag-iisip mga tao. Ayun, kinulong siya house arrest. Sa panahon ngayon, di ba, kahit debatein mo yung church, di ka naman ikukulong. Di debate lang. Bashing lang.
Diba? Pero ito, imagine yung time na yun, ang paniniwala ng church, ito po yung dapat sundan. Pag hindi ka sumunod, ikukulong ka. Nangyari kay Galileo, kinulong siya. Pero, alam mo ba, basahin niyo to. Di ba kinulong si Galileo at namatay na siya, house arrest. After 350 years, Vatican says Galileo was right. Okay? 1633 siya kinulong. Di ba? Tapos namatay na siya 1642 at the age of 77, house arrest. After 350 years, binigyan siya ng pardon ng Vatican. Okay? After 350 years, binigyan siya ng pardon ng Vatican. Ibig sabihin, nagkakamali rin po ang simbahan ng mga panahon na yun. Okay, wala pong ma-offend kasi nagbabago yung mga beliefs natin. Yung mga beliefs mo dati, kala mo tama, nagbabago din yan. Di ba dati naniniwala kang Santa Claus, ngayon hindi na. Are you guys learning? Basa mo na ang comment. Sabi ni JC, natutunan kong di agad paniwalaan ng sinasabi kong hindi ko muna ito naranasan mismo kung ikakabuti ko ba talaga. Tama, pero minsan okay rin maranasan para matuto ka kasi experience is king. Sa experience ka natututo eh. Okay? Okay, sa pagninilay-nilay. Okay? Let's move. Diba? Ito, another example ng picture. Diba? Nung panahon na bago i-imbento yung bumbilya lahat, nakakandila. At galit sila sa mga magbubumbilya. Kasi kakaiba. You're not paid to think. A mindless worker is a happy worker. The most common way people give up their power is by thinking they don't have any. To learn who rules over you, simply find out who you are not allowed to criticize. Question authority. Care about what other people think and you will always be their prisoner. Correct. Sabi ko nga, hindi lang kulungan na physical ang selda. Marami sa inyo nakakulong sa sarili mong mga pag-iisip, sarili mong insecurities, sarili mong galit, sarili mong mga paniniwala. So if you end up with a boring, miserable life because you listen to your mom, your dad, your teacher, your priest, or some guy on television telling you to do your own and you deserve it. Tingnan mo to, picture na to. Noong unang panahon, di ba lahat sumasaludo kay Hitler? Siya, hindi siya sumasaludo. Hindi dahil, kumbaga, ginagawa na dapat susundin na. Tandaan niyo tong word na to. Iskotoma. Sabihin mo nga, iskotoma. O baka pwede mong i-type, iskotoma. Type mo sa comment section, iskotoma. Okay? Iskotoma, type mo, okay? Habang tinatype mo, magbabasa mo ng comment. Paano ako, coach? Naniniwala ako sa flat earth. Eh, di tama ka. Naniniwala ka sa flat earth. Okay? May mga tao naniniwala sa hindi sa flat earth. Tama rin sila. Ang mali kasi pag nagdidebate na. Diba? Tapos lumalabas yung bad attitude. Ayun yung mali. Si Renny, may tao na nagagalit pag kontrahin mo ang paniniwala. Tama. Diba? Ask first before you act, sabi ni Corix. Si Hilmar sabi niya, sa tingin mo, Master, totoo ba ang Big Bang theory ni Charles Darwin? Sabi ng iba, totoo. Diba? Yan, tinayin niya iskotoma. Ano ba ibig sabihin ng iskotoma? The mind sees what it wants to see. Sabi dito ng robot, I choose to believe what I was programmed to believe. Okay? Tinitignan ng mind kung ano gusto nito makita. Okay? So, let's move to the next. Did you know the mind is like a computer? Just like yung kay, Morpheus, kay The Matrix pala kay Neo, di ba? Tingnan mo tong clip na to. Naproprogram yan, lagyan. Pwede lagyan ng kahit ano yan. Gamit society o gamit computer o gamit Facebook o gamit YouTube o gamit music. Yan. Let's watch. Supposed to start with these operation programs first. That's Major Barton Shed. Let's do something a little more fun. How about combat training?
Jiu-jitsu? I'm going to learn jiu-jitsu. Holy shit. Hey, Mikey, I think he likes it. How about some more? Hell yes. Hell yeah. How was he? 10 hours straight. He's a machine. I know Kung Fu. Show me. Alright. So, napanood nyo ba yung video na yon? Okay? Di ba based dun sa video na yon, di ba? Yun nga. Kumbaga, na-program sa mind mo kung ano yung mga gusto mo. Just like nga, lahat ng bagay na alam mo ngayon. Okay? Lahat ng bagay tungkol na alam mo sa money. Saan ba galing yan? Sa sarili mong pag-iisip? O galing sa mga nabasa mo? Galing sa mga mentor mo? Galing sa mga idol mo? Galing sa mga napanood mo sa Facebook? Okay? Yung alam mo sa government, sarili mong inisip yan o na-download din sa isip mo. Galing sa iba. Yung alam mo tungkol sa school, saan galing yan? Diba? Sa libro, sa teacher. Diba? Yung alam mo sa religion, saan galing yan? Sa nanay mo, tatay mo, sa kultura. Diba? Yung mga natutunan mo sa media, galing lahat yan sa labas. Yung alam mo sa relationship, sa love, saan mo natutunan yan? Sa movies, sa love songs. Yung mga alam mo sa health, na na-program sa mind mo, saan galing? Saan galing? Diba? Natutunan mo saan? Sa labas din. Na-download sa isipan. True. Yun na nga, social conditioning, herd mentality. Diba? Lahat po yan, laman ng isipan mo ngayon. 100% hindi mo inisip. Kaya lagi ko siguro napapansin sa lagi ko sinasabi ko na hindi ka naman nag-iisip eh. Yung isip mo nag-iisip para sa'yo. Kasi, kung ikaw talaga nag-iisip, ibig sabihin, ikaw may control ng isip mo. At kung ikaw may control ng isip mo, kailangan mong patunayan yan. Paano? Ganito. Testing natin. Kapag sinabi ko na tigilan mo, please, with 100% lahat, gamit ang lahat ng lakas mo, tigilan mo, huwag isipin ang red na elepante. Ano nangyari? Inisip mo pa rin. Kasi hindi mo nga kontrolado isip mo. Yung isip mo may control sa'yo. Lahat ng natutunan mo sa labas, nasa loob ng isipan. Kaya sino ka talaga? Diba? Wala ka talaga identity. Ikaw ay kombinasyon ng lahat na natutunan mo sa ibang tao. Kombinasyon ka lahat na nabasa mong libro. Kombinasyon ka lahat na napuntahan mong seminar. Kombinasyon ka ng lahat na nabasa mo sa Facebook, 'di ba? Kombinasyon ka ng lahat na natutunan mo sa church. Kombinasyon ka ng lahat na natutunan mong pangangaral sa parents mo. Yun ka. Wala ka sariling identity, mga kaibigan. Are you guys learning? 'Di ba? Before tayo mag-proceed sa chapter 3 inside your mind, okay? I-comment mo naman kung ano ang nare-realize mo ngayon. Mga kaibigan. Comment naman, comment. Galing, di ba? I'm sure marami sa inyo ngayon napapa-aha mo. May mga pumuputok ng bumbilya dyan sa loob ng isipan mo. Di ba? And, maganda yan. Kasi, pag nagdududa ka, ibig sabihin, nag-iisip ka. Okay? Sabi ni Christine Almogel, I'm learning.
Sabi ni Renny, naniniwala ako dyan na kaya mong matutunan isang bagay na hindi mo alam kasi nangyari yan sa akin. Okay. Sa iba pa, ano pa mga na-realize mo, di ba? Before tayo mag-proceed. Comment, bilis. Di ba? Comment, bilis. Once, alam mo yung last time ginawa ko tong seminar na to, 2017 pa. 2017, 3 years. Di ba? Nag-start ako gawin seminar na to 2010. 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 10 years ko na siya ginagawa. Diba? Marami na rin tao na namulat, may mga taong nabulak, may mga taong na kinain na ininom na yung red pill pero bumalik uli sa blue pill, diba? Yes, sabi ni Raisa, I realize make my own decision. Okay. O comment pa ano man na-realize yung before tayo mag-proceed. Okay, sa chapter 3. Okay pa ba kayo dyan? Okay pa? Tanda ko yun, sa Rotary pa yun. Oo, Russell, tagal na nga nun eh. Diba? So, sa mga hindi pa pala nagla-like ng page, make sure i-like mo yung page para ma-notify ka sa next na ano natin, seminar. Okay, tsaka sa mga updates din about dito sa The Myth. Alright? Si Jano, kaya narinig pa rin natin inner voice mind natin kahit di tayo nagsasalita. Kasi 24/7 itong gumagana kahit patulog tayo. Actually, yung inner voice, hindi po yun yung mind yun. Yung mind mo, ayun yung human na na-program. Okay? Ayun yung conscious mind. Yung mas mataas pa, ayun yung inner voice mo talaga. Si Billy, sabi niya, hindi pala ako ito. Haha, nasa paligid ko lang pala ito. Kailangan, we will make our decision. Sarili dapat tayong decision. Tama. I'm combination of the information that others told me that I choose to accept, believe, and apply in my life. Correct. Madalas yung iba, nahubog sila ng nanay nila. Kaya yung iba, girlfriend nila, asawa nila. Okay, o kaya na mentor nila. Kaya minsan may mga ibang mag-mentor na magkakamuka, pareho na sinasabi. Okay lang naman 'yun. Para sa akin, okay na maghanap ng mentor. Lalo na kung nag-i-improve ka. Ang problem pag yung mentor mo, 'di ba, tinuturuan ka ng mga kalokohan, ayun na negative, 'di ba? Okay? So, anyway, friends, I know marami po kayong nare-realize ngayon. Mga bumbilyang pumuputok sa isipan nyo. Ang hiling ko lang, kung may natutunan ka, i-share mo to sa lahat ng kakilala mo. Okay? Ayun lang. Tapos, para ikalat natin itong awareness. Okay? Matuto ang mga tao sa mga ganitong filosofiya at kaalaman. Para bawasan yung fear. Dumami yung mga taong successful. Dumami yung mga tao mas maunawain. Diba? So, before po tayo mag-proceed to chapter 3, i-cut ko muna to ating presentation. Diba? Para magnilay-nilay kayo. Kasi dito sa chapter 3, Inside Your Mind, mas malalim po mga pag-uusapan natin. At ang gusto ko, bago tayo mag-proceed doon, is review mo maigi itong mga pinag-uusapan natin sa chapter 2 tsaka chapter 1. Okay, saka i-share mo tong video na to, yung chapter, video 1 saka video 2 sa mga kilala mo para kapag nilabas ko yung schedule natin para pag-usapan yung chapter 3. Diba? Mas madami tayo. At kumbaga mas ready yung pag-iisip mo. Okay? Kasi baka pag tinuloy ko yung chapter 3, hindi ka na makatulog. Okay? Sabi ni Ronel Ebero, lahat ng ginagawa ko ngayon nakabase ako sa mga nababasa ko sa Bible. Pero minsan nagagalit sa akin ang nakapaligid sa akin kaya sinunod ko na lang. Pero hindi naman lahat kasi na nakabase ako sa Bible. Okay? Si Hilda, deep thinking about what is real mind. Billy, sabi dati kong mentor, akala ko tama ginagawa namin yung pala hindi. Kaya nakikinig ako kasi kikita daw. Just realize unfair sa ibang tao. Okay. So yun lang mga friends. I hope may natutunan po kayo. I hope nag-expand ng iyong mind awareness sa mga natutunan mo. At for sure, sa masusunod po nating topic, mas lalo po mag-expand yan. Okay? Pag-uusapan natin yung money, government, school, religion, media, religion,
relationship. Ano ba yung herd mentality dito? Ano ba yung social conditioning dito? Paano ba yung programming ginagawa dito? Ayan po ay pag-uusapan natin sa susunod na episode dito sa The Myth. Okay? So, this is Marco Malyari of The Myth. And on behalf of dito sa Project Pilipinas Together sa mga followers ko, di ba? We are investing in people's destiny. See you again po sa chapter 3, Inside Your Mind. Bye. See you again.